Guys, andito na naman ako. So, pag-usapan natin yung paano natin makikita yung tamang tao sa atin bilang babae at lalaki. Pag naumay ka na sa nasasaktan. Pero ito yung observation ko at medyo nakita kong napatunayan nga. Kasi nakita ko din naman sa sa iba na kung bakit kahit magulo, successful pa rin yung relationship. Kasi lahat tayo may pains and traumas, doon sila lang nagkakagulo. Kasi may mga pains and traumas silang hindi na iayos. Pero andun pa rin sila sa huli. Pero pag nag-heal ka ng pains and traumas mo, promise, sa 100% na yon, 98 or 99%, makakayanan nyo yan kasi nagtutulungan kayo from physical and physical materialistic world and lalong-lalo sa spiritual, emotional, ganun. From mental. So, ako, ang iisipin ko na lang is, at i-advise ko din, na bilang, kasi alam ko may makaka-relate sa akin eh. Ako na alam ko na yung worth ko, hindi na ako tumitingin sa validation. Ano ba yung validation na yan? Kasi alam ko, hindi pa nakakaintindi kung ano ba yung validation na yan. Yung naghahanap ka ng pansit. Or tinatawag nilang minsan na kulang ka sa pansit kasi. Yung parang may mag-ace doon sa pains mo doon. Yung madali kang masipsip na tinatawag nila. Alam mo na, alam naman ata natin magsipsip, di ba? Yung swinit talk ka lang, okay ka na. Alam mo namang may kasalanan yung taong yun. Tapos, yung magaling kumausap. Hindi rin kasi tayo marunong nun, pero alam ko natututunan ko yun. Through healing, yung mga hindi marunong magano na tao, malalaman nyo yung meaning ko na, aba dati, hindi ko nagagawa to, biglang nagagawa ko, mga ganun na senaryo. And, yung isa sa pains and traumas natin, na ayaw natin is yung mag-explain. Kahit may message na dumating sa atin, ito na naman to, parang kinukundim ako, ginajudge ako, mag-explain na naman ako, kailangan yung harapin. Kung kailangan i-explain sa sarili, sa isip. Kasi ikaw yung nakabasa ng message na yun na parang kinukondem ka, ginajudge ka. Yun din na-realize ko, kaya ginawa ko agad tong message na to. Aba, parang clarify ko na yung sarili ko ah. Parang bumabalik ulit ah. Of course, para dito sa messaging nga naman. And mas ma-realize kong, oo nga naman no. Kasi hindi ko rin naman na-realize to. Parang, ang nasa isip ko na lang is, okay, i-accept ko na lang. Tapos, mag-reflect na dumating ulit tong feeling na to, yung pag-iisip na to. Pero, meron pang meaning deep down na kailangang harapin. Ayan, naharap ko kaya sinabi ko. Yung feeling na tatanungin ka, kahit yung pagbabudget, di ba? Tatanungin ka from ito, paulit-ulit na lang na ini-explain mo kahit sentimo. Kasi sila, hindi nila alam gagawin nila, ikaw, kahit bakit paulit-ulit na hinaharap mo para ang bilis mo na lang i-explain na hindi mabigat dito, na yung pagkakaintindi nila at pagkakavibe din nila is, aba, merong ganito na pagkakaintindi nila sa energy nila. Aba, itong taong to, ipapa-explain ko lang to is dati natataranta, ngayon na, oo. Parang ganun lang, spirit knows, sabi nga nila. Kung hindi man nila napansin yun, napansin ng spirito nila yun. At mauulit-ulit. Kasi, may ganun talaga. Natatanungin ulit, kahit sa pagmamahal. Ika-clarify ulit. Yun yung pinakaayaw na ayaw ng isang tao, yung i-explain ang sarili pa ulit ng ulit na nakakatamad, nakakaumay, na nakakainis, na nakakagalit, na madaming emosyon na negative na lalabas. Pero pag sanay ka na darating come and go, okay na kahit paulit-ulit yan hanggang yung nagtatanong naman na yun is ma-realize naman niya na natanong na niya dati.
Hindi niya lang alam paano i-process. At yun lang din yung sa'yo na hindi mo alam i-process yung feeling na bakit laging may kailangan mong i-clarify or ipagtanggol sarili mo lagi. Parang ganun lang din. But the other way, which is sila yung parang narcissistic technique na sasabi nila. Ganun talaga. Lalong-lalo kung hindi ka sanay na nagmo-motivate, nag-advise, hindi ka sanay na nagbibigay sa taong yun, or hindi ka sanay na humihingi, hindi ka sanay na may nagbibigay sa'yo, hindi ka sanay. May part din yun, yung hindi sanay. Or yung sanay ka sa ganito, ganyan, pero biglang ikaw yung, di ba dati yung feeling mo hindi leader, tapos nag-shift, biglang nandun ko sa energy ng leadership. Yung leadership na alam mo na yung gagawin mo, etc. Kasi kahit ako nararanasan ko yan, yung nag-a-adjust, yung hihingi ka pa ng second opinion, na may sarili ka namang opinion, pero hindi mo alam kung paano i-go for, paano ba yun? Nakalimutan ko na yung word. Desisyonan. Yung problema na yan. Yung iwiway mo pa ba kung tama ba talaga to or mali. Hanggang wala na lang. Bahala na lang. Pero minsan, nakakakuha naman tayo ng paano i-resolve yun. Pero ang pinili natin is yung unwise decision. Kasi inisip natin yung i-consider natin yung iisipin ng lahat. Okay lang sanang i-consider ang lahat kung lahat ng nasa paligid is tama. Pero ngayon na lost, i-consider mo na ba? I-consider mo pa ba ang lahat? Pwede kung nasa tamang lugar. Pero pag lost, katulad nitong generation na to, hindi. Ang pinakaunang-unang hanapin is ang Diyos. Pray. At doon mo mawaway. Yang healing din na yan. Para mabalance mo yung decision making na yan. Kahit hindi perfect. Kahit ako nga, nag-healing na pala. May mga nakikita akong actions na unwise pa rin pala. Na, kung humingi ka ng patawad sa desisyon, nag-accountable ka, at humingi ng tulong sa Diyos, gumagawa pa rin siya ng paraan para maiayos yung unwise na yun. Basta hindi to the extent na yung unwise na yun is napaka-brutal ng kasalanan. Pagkakamali siguro na tinahak lang. Pati yung paano makipag-conversation, actually, maayos yun. Dati pa ba lang, dati na may papalabas mo yung inis mo kung may kausap ka minsan. Yung hindi mo alam ang isasagot mo, kung may itatanong sa'yo, or may magtatanong sa'yo, minsan naiinis ka, minsan ayaw mong sagutin, minsan magtanong ka na lang sa iba, parang ganun yung instead na i-accumulate mo lang, tama? Proper communication na sasabi nila. Paano mag-synchronize or mag-balance yung utak at puso. Or mag-agree na kung mali-mali, tama. So, parang mahihirapan din mga shooters natin ngayon. Maganda yun. Para ano pa yung singleness. Kasi ang dami pa nating matututunan sa financial. Sabi ko nga sa past videos ko, alam ko, ang pinakamahirap na matutunan ko is yung financial. Kasi paano naman niya ibibigay? Paano ibibigay ng Diyos yung kagustuhan na gumaan naman ang buhay sa materialistic world kung hindi rin natin alam mag-manage, hindi natin alam i-synchronize yung spiritual to materialistic world. Kasi kung magulo pa rin yung sa loobin mo sa spiritual, dahil sa pains and traumas, healing your own child, pains and traumas na tinatawag nila, well, paano mo na ma-manage yun, di ba? So, meron yung to the point na kahit mura yung binibili ko is magastos ako. Dahil
Naranasan ko yung ano, tapos biglang, eto, nag-a-adjust na, biglang nawala. Ayan, nag-a-adjust ulit. Healing the pains and traumas. Hirap. So, mahirap nga palang mag-adultering na sinasabi nila. Yung mag-mature. Kasi hindi lang spiritual, physical, mental, etc. Ay, hindi basta-basta lang. Kundi dapat mabalance mo ang mga yon. Kahit hindi perfect. Kaya meron yung ano, yung una, biglang gumanda yung buhay nila, di ba? Tapos na-mismanage nila ito. Materialistic world, emotions, etc. Katulad ng vloggers na sumikat, nagkaroon ng maraming cash na pumasok, magastos, hindi lang pa yun, naglalaro ng apoy na sasabi nila, gumawa ng third party kung may partner ka, ayun, naghiwalay. Meron yung muntikan na lang mawala din yung yung income nila. Tapos meron yung totally nawala. Meron yung and kasi nagaano tayo ng energy, hindi natin maiwasan yung inggit, envy, etc. Lalong-lalo kung nag-ano ka sa social media. May makukuha kang. Kaya yung iba is, yun yung dahilan, kaya nawala sila sa isip at biglang na-stress, na-depress. Yung parang ina-accumulate nyo yung energy na parang pusa. Okay lang kung positive yun. Pero may negative eh. Para alam din natin, i-accumulate yung negative na yun para gawing positive. Bilang isang influencer. Kaya for sure, ganun din yung mga artista. Kasi nakatingin tayo sa kanila. Maraming mata na nakatingin. Kasi pati buhay madidig, di ba? Pag sa ganito na status. And hindi lang naman sa ano eh, pag umaangat, ganun din ang process, di ba? May nagmamata na, nai-inspire, meron ding negative na, may nai-envy, nag-jealous, kung ano-ano pang negative na emosyon as merong positive. Hindi lang sa, kahit hindi ka nag-social media, pero pag nakita ka nilang umaangat na sinasabi nila, para ma-accumulate mo at ma-balance lahat. So, pati sa relationship, kung may papasok, so ito na, ito na, exciting. Di ba yung dati na lagi nating naririnig kahit sa kanta is kahit medyo bastos, yung parang may angas ganito. Sa tingin ko mas safe yung ano, parang hindi makabasag na lalaki, pero depende rin sa personality, characteristic, attitude, I mean, manners or value. Yung ugali. Kailangan pa rin nating makilala. Yung parang nice guy. Yung galaw. Kasi medyo 50-50 ako sa bad boy. Meron din namang mabuti ang ugali na bad boy. Pero mostly, sila kasi yung ano eh, nakikita nating babaero, ganun. At sa babae, lalakero. Yung naiiwan sa... At mostly nakikita ko, sila kasi ang naiiwan. Yung sabi kong parang binabae na lalaki. Yung hindi mo alam kung bakla or hindi, pero ano naman, ganun lang naman talaga pala na ano lang siya, hindi wild, hindi very expressive na katulad ng lalaking bad boy ang ano. Kasi meron din akong nakita na post na video na nagbigay ng conversation na about good boy and bad boy. Tapos may nagsabi doon na naman matagal naman talaga na ang pinaka ng Muslim ng babae is yung maangas bad boy. Yun ang very may dating sa kanila. Oo nga naman, pag ako is-realize ko kasi pag ako na personality ko dati parang na-miss ako kung bakit ganun sila. Pero ngayon, naging wise na sasabi nila kahit hindi perfect. Yes. Oo nga, nare-realize ko sa personality lang tayo tumitingin kung anong kayang ibigay dapat. Hindi personality paano ko ba explain? Yung tingin ko doon is parang kaya niyang gawin lahat pero hindi ko nakikita kung babaero ba to or hindi. Kasi meron din akong nakilala na isang lalaki na kung paano magpakilala ng kanyang sarili. Kung manligaw is inaangasan niya. Hindi ibig sabihin na ako yung nililigawan, basta nakilala.
napansin. At may movie din akong nakita. Siguro pag not wild na girl is gusto niya ng experiment, excitement kasi hindi nga siya ganun. Tapos lumaki lang siya sa parang mahinhin na lahat in poised na sinasabi nila. Yung galaw is mahinhin, yung paano magsalita is mahinhin, tapos may biglay dumating. Uy, exciting, tapos very challenging. Mahilig tayo dyan sa mga ganyan. Oh, nung na-shift yung notions ko, ay, mas exciting pala yung ganito. Yung marunong mag-alaga na lalaki, yung marunong maghanap buhay, yung marunong i-consider yung emotional knowledge, yung marunong irespeto ka, for sure, yun ang hinahanap natin ngayon. Or kahit maangas man yun, pero meron siya nung ganun na personality. Yung marespeto, yung ganito, yung sinabi ko lang din. And lalong-lalo kung ready yung taong yun, wow! Kasi ako, pag kaya may tinatawag nilang multiple personality, kaya kong gawin yan. Yung maging bad girl, akitin yung or maging mahinhin, or maging wild. Pero, depende siguro. Napapansin ko naman na sa sarili ko is depende. Kung gusto ko talagang gagawin ko, pero pag gusto ko na ayaw ko, ay hindi ko gagawin. Yung may nag-against. Pero pag yung gustong gawin, for sure magagawa. Ikapal ng mukha nga na nagagawa ko na ngayon. Yung magtanong-tanong, dati hindi eh. Iko-consider mo pa ba kung nakakahiya? Ay, hindi nakakahiya. Parang ganun. Yun, itutuloy natin yung sinasabi ko kanina na validation. Na pag iko-consider pa natin yung paligid natin is yung sasabihin nito, yung sasabihin ng kapitbahay, yung sasabihin ng bloodline relatives, yung sasabihin ng hanggang yung desisyon is na tinahak mo is mali. Minsan, takot din tayo sa correction. Pero may dalawang klase ng correction, di ba? Yung kinokorek ka kasi tama ka, tapos yung kinokorek ka kasi mali ka. Mas doon ako doon sa kinokorek ako kasi mali ako. Ang mostly na nararanasan ko is ngayon na natahak ko na yung pagbuka ng bibig at lumalabas is katotohanan. Kaya ko laging binabanggit yung insulto is yun yung kinukorek ka dahil tama. Kaya sinasabi ko ding lost tayong generation ngayon. Instead na i-accept nila mag-accountable, kinukorek ka na tama ka. Kasi ang ibig sabihin kasi noon, gaslighting. Or gusto mong itago yung katotohanan na tama actually yung nasasabi pero masakit sa'yo na siguro may ginawa kang gano'n na mali kung anong katotohanan na narinig mo. Or gusto mong maranasan yun parang yung iba. Hindi rin tama yun. Yung kukorek mo yung tao dahil sa insecurities mo. So, kailangan nating i-weigh kung ano yung tama ba o mali. Sa sarili natin kung tama ba yung kinukorek din natin sa taong to. Kasi nagsisimula na kasi sila magsabi ngayon na lalo-lalo sa buong ibang social media na if you're against a truth, you're against yourself. Tama naman yun. You're being corrected. Sometimes they say also that's bully, binubuli ka dahil pinagsasabihan ka ng hindi lang insulto. Kasi mali na yung or kinukurik ka dahil kasi mali. Nag-a-advise sila kasi mali. Nabubuli kasi yung feeling ng binubuli at nang bubuli parang ganito. Parang medyo na ako doon Kung ako na nabubuli, nasasaktan ako, di ba? Tapos bigla akong nagsabi ng katotohanan, nasaktan yun, yung nabubuli sa akin. Parehas yung feeling ng nasaktan, di ba? Pero depende kung ano yung tama doon na nasaktan.
Tama yung saktan mo yung tao dahil mali siya para magising siya. Pero mali yung sinaktan mo yung tao kasi binuli mo lang, na gusto mo lang bulihin, na gusto mong ibigay ang kasamaan sa taong yun. Na iwan ba natin kung anong dahilan ng mga nambubuli? Siyempre, of course, baka kung ano naranasan nila na pangbubuli is i-apply nila. So, ang style natin na tao is depende rin kung paano natin i-accumulate yung isa't isa. Kung ginawa sa atin, gagawin natin sa iba. Hindi maganda, di ba? Pero pag maganda yung ginawa sa'yo, tapos ginawa mo din sa iba yung maganda na yun, ay yun ang good. Depende sa kung ano ang bad at good. So, maayos din yung tamang judgment na tinatawag nilang yun. Paano mag-weigh kung ano yung tama at mali. Na yung dati, kung anong kasalos, is yung mali is nagiging tama. Yung ngayon is, yung magiging tama is tama, mali is mali. Sana naintindihan nyo. So, kung ako, na alam ko na yung mga ganun, dapat, ano ba yan? Isa alang-alang, ayan. Isa alang-alang ko is, hindi ko rin abusuhin yung mga napapansin ko, yung mga tinapik ko na emotional knowledge, may part na kukontrolin ko yung sarili ko. Di bali na lang kung to the extent yung napapansin ko sa paligid na dapat talagang i-correct ko na. Or dapat i-clarify ko kung ano yung nangyayari na yun. Para hindi may mangyari pang hindi maganda. Na hindi maglilid ng more misunderstanding. Kaya mas maganda mag-go forward tayo kung may napapansin tayo. Kasi meron actually tayong gift. Meron, hindi lang natin nakikita. Misuse lang natin. Parang may nagsabi lang na katulad ko, doon magigising na, ay oo nga, kaya pala ganun yung ginawa ko noon, or napansin ko noon, or itong nangyari na to. 'Di ba? Well, ganun ko din makita minsan yung messages sa isang pangyayari. So, ayan. Kung paano tumingin ng at least. Tapos, plus na lang yung itsura. And, body, ano yun? Yan, body. Figure. And, napaka-importante is ugali talaga. At kung anong kayang i-offer. Lalo-lalo pag partnership, anong gusto mong tahakin. Ano ang kaya mong i-offer sa partner mo, yung partner mo anong kayang i-offer sa'yo. Na pwedeng yung kayang i-offer ng boss is magka-clash na magtutulungan, hindi magsisiraan. Kasi meron yung rason lang na gwapo naman ako, sexy naman ako. Tapos sa ugali, ay medyo iniiwasan natin yung ganun kasi magiging leading to narcissistic one na yun. May mga mapipintas, merong maaapakan, at merong lahat may ganun. Okay lang sa problema. Kasi magka-clarify kayo mag-partner. Pero yung todo na, inasawa lang kita kasi pangit ka, ganito, ganyan. Nagtiis ako sa'yo, parang ganun. Tapos ito lang yung, hi. Or pag nag-third party yung partner mo, kasi pangit ka, kasi ganito yung ano mo, kasi tamad ka, kasi ganito. Unreasonable naman talaga actually yung tamad. Dapat may offer na lahat naman tayo tamad. Pero not to the extent na tamad. Na dapat maitulong tayo sa partner natin. Kasi may mga bagay na tatama rin talaga tayo. So, iwasan din natin yung kasi nagiging open na yung mga tao ngayon. Gagamitin na nila yun. Yung emotional na yan, yung gaslighting, alam na nila yung mga yan. Projection na yan. Nakarinig na ako ng ganyan.
Hindi mo kasi tinutulungan yung sarili mo. Hindi niya rin tinitignan yung sarili niya na kung bakit pinili niya yung partner na yun. Tapos sinabi niya, hindi hindi tinutulungan ng partner niya yung sarili niya. Bakit kasi, ibig sabihin, may dapat i-heal yung mag-partner na yun. Kasi tama naman, yung partner na yun is bakit hindi niya matulungan yung sarili niya, pero baka may rason. Yung etong nagsasabi na to na bakit hindi niya tulungan, bakit hindi siya gumawa ng paraan para matulungan niya yung partner niya, para matulungan niya, boss. Lalo-lalo kung lalaki pang nagsabi nun. Yang mga ganyang example ng scenario. Maha, yung may iniinda ka na nga, iko-question ka pa ng gano'n na part sa part ng partner mo. Ay, yun ang mahirap. Yung hindi nakakaintindi. Lalong-lalo kung may iniinda ka. Yung gusto nilang ibuhos yung emosyon na negative, kaya nila sinabi yun. May meaning din kasi yun. Pag na-vibe mo na parang napakabigat na emosyon, ay mahirap yun. Kaya kailangan talaga nating ready, mental, physical, emotional, etc. Kahit hindi sa pera. Lalo-lalo kung wala kang pera. Isusumbat yan sa iyo. Kung wala kang pera na nakikitaan ka naman ng kaya mo, which is hard work, maganda. Kasi makikita ng anong mga yan. Pero meron din hindi maganda ugali, no. Ang tinitingnan lagi is materialistic world. Na hindi tinitingnan yung kaya mong ibigay kahit physical or emotion. Ay, yan din ang mahirap. Pag materialistic, materialistic, materialistic world lahat na nakikita. Paano naman sa spiritual yung nasobrahan sa ano? Yung tinitignan lahat? Ay, oo. Mahirap din yun. Kaya kailangan mabalance lahat. Pinapansin lahat? Well, nasa process pa lang yun. Yung pinapansin lahat, okay lang kung napapansin lahat at nagagawa niyang positive. Pero pag nagagawa niyang negative yung napapansin niyang yun, meron pang something dapat iayos in the process of pag sa healing yun, awakening, enlightening, in the process pa lang pa yun. Hindi pa siya nakapunta sa peak ng successful or tugatog ng or top ng mountain na sinasabi nila. So kahit hindi perfect, basta maiwasan ang maiwasan. Pero sa kakaiwas natin, yun lang ang mahirap din. So, dapat may i-consider din. Trust the process na lang. Pray to God. Yun yung ginagawa ko ngayon. Kung gusto mo ako magkaroon ng partner para dito na maidagdag sa purpose na to, okay, ibigay mo sa akin yung ano. Ibibigay naman ng Diyos yung kayang i-handle na tinatawag nila. Minsan nakikita ko din naman sa, ano yun, mga nag-a-advise sa social media na huwag masyadong mag-alala. Kasi, yung worries din na yan, mahirap i-ano. So, i-accept natin na laging dumarating yung worries na yan para ma-balance out. Grabe. Natatawa ako dito sa ano. Talagang mag-aabang ako kung merong kwan. Darating na makikipag-relationship sa akin. Ma-amaze ako dahil sa experience na nangyari, dahil dito sa healing. Whew. Sabi ko nga, for sure, maraming takot or iiwasan ko talaga yung automatic na lalaitin ka kasi walang respeto doon. Number 1 na iaano ko is respect. Titingnan ko sa 3.5 na sinabi kong yun. Or 5/6. Kasi 6 yung sinabi kong ano, di ba? Respeto. Kasi pag sinabihan ka na ng ganito, ganyan, ay, bakit mo pa ako asawain kung ganyan? Di ba? Or kung may partner na yun, bakit niya pa sinabi yun? Kung sa bagay, ngayon lang tayo, yun lang din, ngayon lang din tayo na enlighten, na meron na tayong partner. So, yun ang i-correct. Parang hanapin mo yung pwede mong sabihin maganda sa partner mo at gawing positive yung pwede mong ilait sa partner mo. Pwedeng gawin mong correction,
Pumunta ka sa kanya, i-correct mo yun, or mag-usap kayo, and as much as possible na conversation na hindi mag-lead ng awayan, masasabi nila bugbugan. O, di ba? Napupunta tayo sa mga ganun na na-accordan ako na na medyo may kilig. Sasabihin ko sanang medyo waday. Waday, which means may. That's our language. Waday. Wada. Meron sa Tagalog. Ooh! Pero wala pa namang kahit nakapublic ako, tingnan natin kung may nag-tour tayo, may nagpakilala, or dumadaan tayo dyan, namamalingke, or nasa city tayo, tapos biglang may nakausap tayo. Wag lang kunwari single. Wag ganoon. Pray na lang natin lagi sa Diyos na the rightful person, yun na lang ang paraan. Kahit meron man tayo nung binigay ng Diyos na intuition, God's instinct, emotional knowledge na iway kung anong karapat dapat, pray pa rin. Kasi magaling ang tao ngayon. Kahit yung tinatawag na nilang narcissist, napapabait nila yung sarili nila eh. And maiwasan din natin yung babaero kung ako na babae, or iwasan din yung babae na lalakero. Paano kung merong ding na-accumulate na ay dami-dami pa namang sexual transmitted disease ngayon, no? So, medyo kung may nanonood na bata, parental guidance kung ano yung transmitted na yun. And sa mga parent, well, advise us. Kung alam nyo, kahit busy kayo, kung nakikitaan ng mga anak nyo na naasikaso nyo sila doon para magkaroon sila ng emotional knowledge, yung connection, ma-appreciate nila yun. Babait sila sa inyo. Yung kahit pagod na pagod ka, na alam nilang nahihirapan ka, tapos andun ka pa na i-entertain sila parang kaibigan, kakausapin, nakikipag-conversation, irerespetuhin nila kayo. Pero yung conversation na maganda, hindi yung conversation na naninira naman or nag-uusap ng hindi maganda. Yung katotohanan dapat. Yung advice, motivation. And doon mo rin maayos yung relationship between parent and child. Na parang distance, naging close. Na hindi ka lang makikipag-conversation sa anak mo kung tungkol sa galit. Yung magbubunga ka. Minsan yun kasi yung di ba? Yung makakausap mo lang yung anak mo, pagbubungangaan mo. Busy ako, parang ganun sa utak. Hindi. For sure, meron ding is na mararamdaman yung gagaan. At matitrain din yung sarili mo at anak mo dun sa ganun na paraan. At ipapasa niya rin na gagawin niya yan sa anak niya. Parang yun yung ngayon ko lang din napansin dati hindi kami nag-uusap ng ganito, ganyan. O diba? Oo nga. Kaya na po, may advice akong ganito. Hindi ko napansin na, ay oo nga no, ganun din naman ang relationship naming mag-iina. Yung merong conversation. Dati, ang conversation is, pag may pinagawa, ganun, ganyan lang. Wala yung as in usap na kwentuhan na sharing in connection. Yung pagagalitan ka lang, ganito, ganyan. Or pag hihingi ka, ganito, ganyan lang. Pero may part na, ano, napansin ko. Hindi yun OA. Bilang isang anak, hindi yun OA. Ako nagsasabi. Connection ko yun. Kahit sa Diyos, alam niyo ba kung paano ako maki-communicate? Hindi lang prayer. Kunwari, kinakausap ko siya sa utak ko, may sumasagot talaga. Nang kahit nagagalit ako, naiinis ako, or happy, meron. May nagmumotivate, may nag-a-advise. Be vigilant lang sa meaning ng message na darating sa'yo.
Kasi energy tayo nagko-communicate eh. Through sa Kanya, sa Diyos. Kahit sa pusa nga, di ba? Kaya, or animals, kaya may tinatawag silang animal, etc. Talker, sabihin ko na lang. Naiintindihan for babies. Naintindihan nila ang mga alaga nila, kahit sa tinginan, or gesture. Yun, energy. Emotional knowledge. Energy din ang emotional knowledge, actually. Hindi lang sa nga kung paano mo tingnan yung paano gumalaw yung taong yun. Kasi minsan, iba yung galaw niya, tapos iba naman yung energy na pinapaano niya. Oh, so parang mas pinapaano tayo doon. Pina, pinapalak sa gift na yun. O kung gusto nyo din, meron tayo actually lahat nun. Kasi kaya nating mag-judge, pero depende ang judgment natin kung nasa tama or mali. So ngayong lost generation, mostly, mali. Aminin na natin yun. Isa na ako doon. Walang magdi-deny, walang hahanap ng scapegoat. At yan yung isa na hinihil na tinatawag na ginagawa natin. So yun, i-fast forward ko na lang to kasi pumunta siya ng 50 minutes. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share. See you on my next videos.